Mukhang naiiba talaga ang ating bida sa lahat ng anime dahil nagawang maklear ang apat na palapag ng Demon Castle na hindi man lang lumalaban, umiinom lang ng potions. At ang panibago nitong skills na kayang protektahan pati kapitbahay. At mukhang may bagong chicks na makikilala ang ating bida na isang demonyo. Sa simula ng episode na ito, nalaman ni Wang Dongsu ang malaking balita na sa huling 2 taon, mayroon ng bagong S-rank hunter ang South Korea. Lumipat ang eksena sa hunter auction. Gustong ibenta ni Jinwoo ang Orb of Avaras para bumili ng flame armor resistance upang magawa niyang maklear ang Demon Castle at nang makreate ang Holy Water of Life. Hindi makapaniwala ang nag-handle kay Jinwoo na sa tagal na daw niyang nagtatrabaho bilang uprising artifacts, ngayon lang siya nakakakita ng napakapulang orb. Tinanong si Jinwoo kung saan daw niya ito nabili. Tugon ng ating bida na nakita niya ito sa loob ng dungeon. Inimungkahi ng appraiser artifacts kung gusto bang ipa-auction na lamang ito ni Jinwoo upang makahanap ng magandang presyo. Sagot ng ating bida na pag-iisipan daw niya. Tinanong ni Jinwoo kung pwede ba siyang bumili ng artifacts na mayroong flame resistance. Kaya dinala ang ating bida sa isang kwarto upang ipakita ang iba't ibang klaseng nagagandahang armor. Sinabi ni Jinwoo kung safe nga ba talaga ang mga artifacts na nasa likod ng napakanipis na glasses dahil wala daw siyang nakikitang special security na nakalagay. Sinabi ng appraiser artifacts na ang nakikitang glasses ni Jinwoo ay may naka-reinforce na magic at kahit ang isang A-rank hunter ay hindi kayang basagin ang glasses na ito. At hinamon pa ang ating bida na kung hindi daw ito naniniwala sa kanya ay pwede daw itong suntukin ni Jinwoo at kung tagumpay daw itong mabasag ng ating bida, mapapa sa kanya ang mga artifacts na nasa loob. Nag-iba ang mode ni Jinwoo na parang bigla itong nasapian at napasabing nararamdaman daw niya na mayroong magical energy na nakaharang. Subalit gusto niyang subukan kung matibay nga ba talaga ito. Hinanda ni Jinwoo ang kanyang malawan punchman na kamao na ikinagulat ng appraiser artifacts sa lakas ng magical energy na bumabalot sa kamao ng ating bida. Kaya kaagad niyang sinabing nagbibiro lang siya. Kapag mabasag daw ni Jinwoo ang glasses, ang mga veteran hunter ay kaagad papasok dito. At napaisip kung totoo nga bang isang mage class ang hunter na ito. Paano daw ito nagkaroon ng napakalakas na magical strength energy? Kaya napatanong na lamang ang ating bida kung pwede ba niyang ma-check ang mga dagger. Nagpakilala kay Jinwoo ang appraiser artifacts na naka-assign sa mga dagger at mayroon nga siyang napansin. Nagkaroon ng crack ang pinagmamalaki niyang glasses at napatanong kung kailan ito nangyari. Kaya hindi niya ma-imagine kung paano nagawang makrack ni Jinwoo ang glasses na hindi man lang hinahawakan. Lumipat ang eksena sa kwarto ng mga dagger. Nagtanong si Jinwoo kung magkano ang dagger na hinahawakan niya ngayon at nagkakahalaga daw ito ng 30 million won. Nakita ng ating bida na ang dagger na hawak niya ay malala kumpara sa Night Killer dagger. Ang stats daw nito ay napakababa, subalit napakamahal. Ipinakita ni Jinwoo ang Night Killer dagger at tinanong kung magkano ang halaga nito. Wika ng appraiser artifacts na nasense daw niya ang napakadetalyado ng dagger kung paano ito ginawa. Subalit ang nasa isip ni Jinwoo, binili lang naman niya ito sa store ng kanyang game system. Sinabi ng appraiser artifacts na nagkakahalaga daw ang kanyang dagger at least 100 million won. Kaya gulat na gulat ang ating bida dahil binili daw niya ito ng 2.8 million gold sa store. Subalit napakababa lang ang halaga dito. Napagtanto ng ating bida na pwede naman pala siyang bumili at magbenta sa store. Kaya na-realize niyang hindi na lamang niya ibibenta ang Orb of Avaras. Lumipat ang eksena sa White Tiger Guild. Napamuni-muni itong si Baek Yunho sa kanyang duda kay Jinwoo kung mayroon nga ba talagang hunter na kayang mag-level up continuously. Sinabi ni Yunho na kapag nasa beast form daw ang kanyang mga mata, nakikita niya accurately kung gaano kalakas ang isang hunter. At noong nangyari ang Red Gate incident, sigurado siyang hindi pa ganun kalakas si Song Jinwoo. Na-realize din ni Yunho na paniguradong gagawa ng sariling guild itong si Jinwoo instead na sumali sa kanila. At magiging walang kwenta ang mga top guilds kapag totoong patuloy itong lumalakas. Kinabukasan, nagpunta si Sangmen sa gusaling tinitirhan ni Jinwoo dahil hindi pa rin siya sumusuko na mapunta si Jinwoo sa White Tiger Guild.
Subalit mukhang malabo niya itong makakausap dahil sa mga reporter na nakaabang sa labas ng building. Sumilip si Jin-ah sa bintana at napasabing kanina pa daw hindi umaalis ang mga reporters. Sagot naman ni Jinwoo, gusto mo bang bumaba ako at sabihin umalis kayo dito? Sinabi ni Jin-ah na wag mong gagawin yan dahil binabash na daw si Jinwoo sa internet. Tanong naman ni Jinwoo, bakit ako nabash? Wala akong ginawang masama. Sinabi ni Jin-ah na iniwan daw niya ang mga reporters na wala man lang sinasabi nung official siyang naging S-rank hunter, kaya siya na lamang ang gagawa ng paraan. Biglang may kumatok sa pintuan na ikinabahala ni Jin-ah. Sinabi ni Jinwoo na humanda sa kanya ang mga reporters na ito. Tugon naman ni Jin-ah na wag mong gagawin yan. Binuksan ni Jinwoo ang pintuan at sinabing tigilan niyo na kami. Subalit ang nakita niya ay hindi pala mga reporters. Si Jinho na umiiyak at sinabing pinalayas daw siya ng kanyang ama. Sinabi ni Jinwoo, di ba sabi mo hindi naman kayo magkasama sa bahay? Sagot naman ni Jinho na nakapangalan daw sa kanyang ama ang village na tinitirhan niya. At pangiti niyang sinabi na pwedeng dyan muna ako titira pagsamantala. Subalit biglang sinara ni Jinwoo ang pintuan. Sinabi ni Jin-ah, di ba kilala mo ang taong yan? Sagot naman ni Jinwoo na never daw niya nakilala ang taong ito. Lumipat ang eksena sa mga magulang ni Jinho. Sinabi ng kanyang ina na sumobra daw ang kanyang asawa sa pagdisiplina ng kanilang anak. Sagot ng ama na kung gusto daw maging independent ni Jinho, kailangan niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Biglang napansin ng ama ni Jinho na naging blurred ang kanyang paningin. At bigla nga itong na out of balance na parang hinimatay. Sa pagsapit ng gabi, binuksan ni Jinwoo ang kwarto ng kanyang kapatid at tinawag ang tatlong shadows. Napatanong si Jinwoo kung bakit tatlo lamang ang nagawa niyang ma-extract dahil nakita daw niyang apat yung general nitos. Bigla niyang naalala, sumabit nga pala sa kesame yung isa dahil sa upside down na ginawa niya gamit ang Dominator Touch. Inutusan ni Jinwoo ang dalawa na bumalik. Pagkatapos, inatouch niya ang dalawa pang shadow sa katawan ni Jin-ah upang kaagad niyang malaman in case may hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos, pumunta si Jinwoo sa rooftop ng gusaling tinitirhan nila upang maglagay ng 5 pang shadows para protektahan ang kanyang mga kapitbahay. Kinabukasan, ginawa niyang driver si Jinho at binigyan pala niya ito ng matutuluyan. As of now, nakatira ngayon si Jinho sa motel facilities. Doon muna siya matutulog sa ngayon hanggat hindi pa sila nakakakita ng building for guild office. Napatanong si Jinho kung anong klaseng business ang meron ngayon ni Jinho. Bakit sa World Tower sila pumunta? Binuksan ni Jinwoo ang pintuan ng sasakyan kahit tumatakbo pa ito at napasabing goodbye na ikinagulat ni Jinwoo dahil bigla na lamang itong nawala. Nakapasok na si Jinwoo sa Demon Castle World. Since ang difficulty ay tumaas, naghanda si Jinwoo ng item, ang Wind Robe, na kaya siyang protektahan sa init. At ang Nameless Ring na may naka-imbue na water magic na nabili niya sa Hunter Auction. Muling nabigyan si Jinwoo ng panibagong quest, ang Collect Demon Soul Part 2. Kailangang talunin ni Jinwoo ang Demon King na si Baran na nasa pinakaitaas na level at mabibigyan siya ng highest throne na mayroong Shadow Exchange skills, bonus stats plus 30 at hidden reward. Kaagad nagpunta si Jinwoo sa Magic Circle upang makapag-teleport papunta sa floor 76 at kaagad bumungad ang napakaraming demon monster. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida, tinawag niya kaagad ang bagong pinakamalakas na Shadow Soldier, si Toss. Ipinahawak ni Jinwoo kay Toss ang Orb of Avaras at ginamit ang magic spell, ang Katun Blast Breath na may times 2 na lakas. At naaalala ko tuloy yung hype nung unang ipinakita ang Blast Breath ni Kaido na sobrang lakas. Umulan kay Jinwoo ng napakaraming XP dahil sa isang bagsakang atake ni Toss, maraming namatay na monster at makikitang ang mga naglalakihang gusali kanina ay biglang nabura. Lumipat ang eksena sa ama ni Jinho. Nakatulog daw ito ng 2 araw at tinanong niya ang doktor kung mayroon ba itong nadiskubreng sakit. Tinanong siya ng doktor kung mayroon ba silang malapit na kamag-anak na isang hunter at kung narinig ba nila ang sakit na tinatawag na eternal slumber. Ang ama ni Jinho ay may sakit na katulad sa ina ni Jinho. Ito nga yung pagkakatulog na hindi na kailanman magigising pa at kapag hindi mabibigyan ng life machine support ang patient ay tuluyan ng mamamatay.
Tinanong ng ama ni Jinwoo bakit naman ito related sa isang hunter. Sinabi ng doktor, ang eternal slumber ay may nakaugat na magical energy at mayroong mga taong hindi ito kayang i-endure. Nade-develop daw ang sakit na ito dahil sa exposure galing sa magical energy. Kaya kailangan nilang dumistansya sa mga taong nagpalabas ng magical energy o mga bagay kagaya ng mana crystal. Tinanong ng doktor kung mayroong hunter sa kanilang pamilya at wala siyang ibang naaalala kundi si Jinwoo lamang. At the same time, isa sa mga isla ng bansang Japan na gawa ng marating ng mga langgam galing sa Jeju Island. Mayroong dalawang hunter na nagpapatrol sa lugar. Sila ang mga hunter na inatasang bantayan ng isla. At kapag mayroong gate na magpapakita, kaagad nila itong i-report sa labas ng isla, tsaka padarating ang mga hunter para i-clear ang dungeon. Kaya kailangan nilang mahanap kaagad ang mga nagsisilabasang gate bago magkaroon ng dungeon break. Subalit, mayroon silang napansin, isang naglalakad na langgam na kayang makipag-usap sa mga tao. Bumalik ang eksena sa loob ng Demon Castle World. Tumaas na rin ang shadow extraction ni Jinwoo. Kaya niyang mag-extract ng 820 shadows. Subalit ang kaya lang niyang ipunin na mananatili sa kanyang tabi ay nasa 155 shadows. Sa ngayon ay mayroong 127 shadows si Jinwoo. For example, kapag nakapag-extract si Jinwoo ng 800 shadows sa isang araw, ang kaya lang niyang ma-save pagkatapos ng laban ay nasa 155 shadows. The rest ay tuluyan ng mawawala. Nakabuo si Jinwoo ng strategy upang mabilis niyang mahanap ang entry pass. Hinati niya sa 6 na grupo ang kanyang shadows at mayroon lamang siyang 2 utos. Una, kailangan nilang i-eliminate ang mga demon monster sa lugar kung saan sila naka-assign. Pangalawa, ipaalam ka agad sa kanya kung mayroon silang makikitang entry pass. Maya-maya ay umulan na naman ang XP kay Jinwoo dahil sa 6 na grupo na inatasan niya na i-clear ang designated nilang lugar. Habang ang ating bida ay nagre-relax lamang, umiinom lang ng high-level mana potions. Lumipas ang ilang araw, hindi lang si Jinwoo ang nag-level up, kundi umabot na sa maximum level ang mga major shadows ni Jinwoo. Sinabi ng ating bida na mula nung nakarating siya sa 80th floor, umabot ng 2 araw, hindi pa rin niya nakuha ang entry permit. Ibig sabihin, mayroong malakas na kalaban sa floor na hindi pa nagpapakita. Napansin ni Jinwoo na mabilis na na-consume ang kanyang mana dahil sa patuloy na pagka-destroy ng kanyang mga shadows. At mukhang nangyari ito sa may malakas na pagsabog sa itaas ng gusali. Kaya nakapag-desisyon siyang pabalikin muna ang kanyang mga shadows. Sa sumunod na araw, inulit ni Jinwoo ang kanyang strategy at gumawa siya ng palatandaan para malaman kung nasaang lugar ang kalaban. Nagtataka si Jinwoo dahil pagkatapos tinalo ng kalaban ang grupo ni Igris, dapat ang sunod nitong makalaban ay ang grupo ni Tusk. Subalit nag-shortcut nga ito papunta sa High Orcs Team A. Kaya napagtanto ng ating bida na ang demonyong kalaban ay hindi gaano kalakas para talunin si Tusk. At mukhang ang kalaban ay namimili lamang na kaya niyang talunin. Naisip ng ating bida na kung gumawa ito ng shortcut kanina ay posibleng mag-skip na naman ito at dumiretso sa grupo ni Tank. Minanmanan ni Jinwoo ang grupo ni Tank gamit ang steel at nakita niya na paparating ang Demon Noble kasama ang Demon Knight. Nakita ni Jinwoo kung paano tinalo ng Demon Knight ang grupo ni Tank at kaya pala hindi nakapag-generate ang kanyang mga shadows dahil sa lakas ng kalaban. Nagpakita si Jinwoo at kaagad kinalaban isa-isa ang mga Demon Knight. Nakatikim ng matinding sipa ang unang Demon Knight at kaagad sumalakay ang 2 pang kalaban. Subalit biglang nawala si Jinwoo sa kanilang paningin. Hindi nila namalayan na nasa harap na pala at gumawa ng matinding slashes gamit ang Barocas Dagger. Habang ang Demon Noble ay nanginginig sa takot, kaya nagtataka tuloy ang ating bida kung nakakaramdam nga ba talaga ng takot ang mga demonyo at hindi niya ito mapapatunayan kung hindi niya susubukan. Kaagad inatake si Jinwoo ng Demon Noble, subalit masyado itong mabagal kumpara sa bilis ng ating bida. Habang nakikita ni Jinwoo ang mga accurate spot kung saan niya ito patatamaan, pasimpleng pinutol ni Jinwoo ang sandata ng kalaban gamit ang Barocas Dagger at hinawakan ng ating bida ang liig nito upang saksakin, subalit bigla nga itong nagsalita at napasabing I give up. Nagtataka si Jinwoo bakit nakakapagsalita ang demonyo na parang tao at napansin niya ang kakaibang boses nito kaya kinuha niya ang Helm Armor. Nagulat ang ating bida dahil isa palang babaeng demonyo ang leader ng Demon Knight at humihingi ito ng tawad at nagmamakaawang huwag siyang patayin. Nagtataka ang ating bida at napasabing bakit ka hihingi ng tawad kung inaatake mo ang mga soldier ko.
Tugon ng babaeng demonyo na nagawa daw niya ang isang napakalalim na kasalanan. Subalit sa kanilang clan ay kailangan nilang protektahan ng area na gustong sakupin ng ibang demonyo. Napatanong ang ating bida na bakit ka naman nagmamakaawa sa taong pumatay sa iyong mga tauhan. Tugon ng babaeng demonyo na trabaho daw ng mga knights na protektahan ng kanilang master. Kaya sigurado daw siyang masaya ang kanyang mga tauhan, mailigtas lang siya. Napagtanto ng ating bida na ngayon lang siya nakakakita ng napaka-selfish na tao. Demonyo pala. Napalingon ng tingin si Jinwoo. Ang inosenteng babaeng demonyo ay biglang nag-iba. Naging demonyo talaga. Nakakakita daw siya ng opening. Sinubukan niyang saksakin si Jinwoo sa likod, subalit napansin nga ito ni Tusk at ginamit ang magic spell Ice Shield. Muli na namang humingi ng tawad ang babaeng demonyo at nagmamakaawang huwag kunin ng kanyang buhay. Kaya napagtanto ng ating bida na wala talagang hiya ang demonyong ito. Napaka-optimistic pa kung mag-isip. Inutusan ni Jinwoo si Tusk na palutangin ang babaeng demonyo gamit ang gravity. Kaya nagulat ito at napasabing ang entry pass daw ay makukuha sa kanilang pamilya. At kapag dadalhin daw siya doon na hindi nasasaktan, ibibigay daw niya ito. Dagdag pa niya na tinatago din daw ng nasa itaas na floor ang kanilang mga entry pass. At kung gusto daw ni Jinwoo, sasamahan daw niya ito papunta sa itaas basta i-guarantee ni Jinwoo na nasa ligtas ang kanyang buhay at ang kanilang plan. Kaya napasabi ang ating bida na nakakaakit daw pakinggan ang mga sinasabi ng demonyong ito. Inilapit ni Jinwoo ang kanyang mukha sa babae at bigla nga itong nag-blush nang nakita niya ang mukha ni Jinwoo. Ginamit ng ating bida ang bloodlust skills kung saan makakaranas ng matinding takot ang kalaban to the point na manginginig ito sa takot at napasabing hindi daw siya nagsisinungaling. Binaba ni Tusk ang babae at pumayag si Jinwoo na samahan siya na kunin ang entry pass at ipinangako niyang tahimik niyang iiwan ang floor na ito. Subalit kailangan muna niyang malaman kung sino ang babaeng demonyo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento.